Assalamualaikum, magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayong lahat? Ito pala yung anak ko mga sisi, ang bunso ko po. Ano na po dito mga sisi sa 7:15 AM. Iyan, nakaligo na po yung anak ko tapos nakabihis na po siya. Ngayon ay kumakain siya ng kanyang breakfast. Minsan ay parata yung kinakain niya at milk tapos ngayon naman ito. Tapos mga sisi, hindi po talaga nawawala yung Johnson Cologne at ito hand sanitizer at ayan, palagi ko pong binibigay yan sa kanya para sa kanyang hand sanitizer. At yung Johnson po na cologne ay meron din po iyan dito sa Pakistan mga sisi. Oo, meron din po mga product ang Johnson dito. At pareho lang din po yung bango niya, kahit anong flavor ay pareho lang din sa bango sa Pilipinas. Ang anak ko po talaga ay 10 years old po ito, ay sinusuklayan ko po yan pag umaga mga sisi para madali lang matapos kasi maya-maya lang ay aalis na sila ng kanyang papa para po ihatid siya sa school. At everyday talaga mga sisi ay naliligo talaga siya every morning. Sinasanay ko kasi iyan. Dito kasi kapag ganito ang season ay medyo mainit na ngayon mga sisi. Ay ang mga tao dito ay naliligo. Minsan ay twice a day kasi para presko. Lalo na kung before matulog. Oo, kahit naka-aircon na iyan, ay naliligo pa rin sila para presko kung matulog, para hindi masyadong mainit. At yung anak ko naman ay sinasanay ko iyan every morning. Before pupunta ng school ay maligo, tapos mag-change talaga ng damit, bagong damit pag araw-araw. Tapos hatid na siya ng kanyang papa at after namin na hinatid yung anak namin ay pupunta kami sa city. Hinatid kami ng anak ni mister kasi pupunta na rin siya sa kanyang workplace, mag-duty na siya. At kami naman ay pupunta na magpa-check up sa mata ni mister. Actually mga sisi, si mister po ay naoperahan na po siya sa kanyang mata kasi malabo na. Parang humihina daw yung lens niya sa mata, lumalabo masyado. So, napalitan na po yung lens niya sa mata. Ang pupuntahan po namin na hospital dito sa Lahore, mga sisi, ay free lang po siya mag-check up. Tapos, kailangan mo maagang pumunta doon kasi mayroong mga priority number. Tapos ako din ay farsightedness kasi ako mga sisi, so magpa-check up na rin po ako para naman isang biyahe lang. At ito po ang sa paligid dito sa Lahore. Alam niyo mga sisi, ang Pakistan ay napakalaki talaga. Gaya ng sinasabi ko, para lang ding Pilipinas or sa ibang mga bansa. Bawat bansa po ay mayroon talagang mga lugar na napakadumi, napakahirap, napakalinis kahit saang bansa po tayo. Kahit nasa Amerika, mayroon pong mga homeless na mga tao. Tapos ang kagandahan lang kung ano po yung mga benepisyo sa gobyerno. Dito sa Pakistan, lalong-lalo na sa Lahore, ay mayroon pong mga shelter dito para sa mga homeless na mga tao. Pero kailangan ikaw ang lumapit doon sa shelter homes. Hindi naman sila nami-make up sa iyo sa mga daan-daan na kukunin ka dyan, kundi ikaw talaga ang lalapit, yung mga homeless, mga sisi. For example, anak ka tapos itinakwil ka ng iyong mga magulang kasi mayroon ka nagawang kasalanan. So, ang iba ay pumupunta sa shelter. Oo, at doon ay makatuloy sila doon, makatira sila doon, makakain sila sa shelter. Nandito po iyan sa Lahore mga sisi. At dito sa Lahore, mayroon din pong mga hospital na public. Free din po mga sisi. Pre-operasyon. Ang sayo lang is yung kailangan ng operasyon ng mga gamot, ganun mga sisi. Tapos, itong pupuntahan namin ni mister ay hospital ito sa baga at sa mata. Doon at pwede kang magpa-opera ng tumor,
For example, tumor sa mata, mga ganon-ganon sisi ba. Free lang ang operation mga sisi. Pero, for example, kay Mister, free lang siya check-up, pre-operation. Ang sa kanya lang is bibili siya sa lens na ipapalit sa kanyang mata na lens. So, sabi ni Mister ay napakalinaw after 15 days, napakalinaw na ng kanyang paningin kasi after ng operation ay pinapasuot ka ng black shade mga sisi. Oo, kahit nasa bahay ka. So, si Mister is follow-up check-up lang sa kanya ngayon. Kasi sabi niya, mayroon parang mga dust sa kabilang mata. Kasi isang mata lang ang pinapalitan niya dati. Ngayon, yung kabilang mata niya ay feeling niya ay parang lumalabo. So, nagpa-check up siya. Baka palitan ng anong suggestion ng doktor, kung palitan ng lens or ano ba. So, kaya yun ang pupuntahan namin. So, dumating na po kami dito sa hospital. Ito po yung entrance nila dito mga sisi. Ayan. Kami pong mga asawa ng mga Pakistani, meron din po kaming card na tinatawag na POC. Makaabil din po kami ng free check-up kasi mayroon kaming card na ganon. Yan po ang power ng POC card. Pwede kang makaabil sa kanilang mga free dito na check-up. Ayan, pre-operation, tapos tayo lang ang magbayad ng ating mga gamot at kung ano man yung kailangan. Pero yung doctor or hospital na babayaran is free na iyon. Gamot lang ang ating i-provide. Ganito po dito. Kailangan lang natin kumuha ng priority number which is mabilis naman silang magbigay mga sisi. Mabilis lang talaga. Kami ay 2 hours lang ditong naghihintay ni Mister kasi dalawa kasi kami, ako tapos siya. Tapos ngayon ay kinuhanan ako number ni Mister at nagpila na rin ako. Marami ding mga tao dito kaya kailangan mo mag-ingat. Ito po yung POC ko at ang priority number ko. So, dito, umupo muna ako sa gilid-gilid at alam niyo mga sisi, dito sa Pakistan mga sisi, kapag umupo ka, hindi talaga pwede kapain yung lalaki. Didistansya ka talaga. Unless kung asawa mo, kapatid mo, o ganun ba. Pero ibang tao ay didistansya ka talaga. So, naghintay lang ako mga sisi na check up na yung mata ko. Ako kasi mga sisi ay farsightedness kasi ako. Gaya yan, naghintay na ako para makapasok na ako doon sa doktor. Kasi mayroon po sila ditong specialist na doktor na malalaman nila kung anong gamot na ilagay sa mata mo. So dito naghintay kami ni Mister at ang dami din mga tao. Kaya sabi ko sa kanya ay dito lang kami sa likod kasi kapag nakatayo ka doon sa harap ay ang mga tao ay titingin talaga sa akin mga sisi kasi iba kasi. So dito mga sisi, hintay lang konti at si Mister ay nag-ikot-ikot muna, ako muna dito sa gilid kasi kukuha siya ng papel para sa kanya. Ayan. Tapos ay natapos na rin ako mga sisi sa aking consultation. Nangangati kasi itong mata ko mga sisi, so pinalitan ko na yung prescription ng aking eyeglass mga sisi. Tapos ayan, umuwi na kaming dalawa. Pero bago kami umuwi ay dadaan muna kami sa kapatid ni Mister dito sa malapit lang sa hospital. Dito talaga sa Lahore mga sisi, dapat alam mo talaga kung saan ka pupunta, kung sino ang lalapitan mo, ganyan. Ang mga tao po dito mga sisi, mayroon pong mga gamot din na binibigay ang government. Ang kailangan mo lang talaga ay ano ka, yun bang masipag kang naglinya dyan kasi alam niyo naman bawat country ay meron po talaga mga napakahirap ng mga tao na hindi maka-afford. Kaya dito mayroon pong ano talaga na free na gamot. For example, nung ina ng katulong nila ni Mister, mayroon siyang sakit sa puso mga sisi. So every Friday po ng umaga ay nagline po siya dito para humihingi ng gamot. So ito po yun ang lugar sa sentro ng city mga sisi. Ayan. Dito po napakadaming mga shop kasi ang mga tao talaga ay busy po talaga sila sa paghahanap buhay.
Dito sa Pakistan, kahit masabi ng iba na may mga mahihirap talaga, ay ang mga tao po dito ay napaka-private mga sisi. Hindi po tayo basta-basta na gumagala-gala at kukuha ng kanilang mga video, lalo na sa mga babae kasi ang mga tao dito ay importante sa kanila yung privacy nila, yung dangal nila. Ganon ba? So, kailangan talaga nating mag-ingat mga sisi. Lalong-lalo na kung malaman nila na i-upload mo iyan tapos kinuhanan mo sila ng video, lalo na kung mga babae, kung magreklamo iyan sa iyo ay mahirap na. So, dito sa lugar, marami din mga Pilipina dito mga sisi na malapit lang dito. Mayroon din nakatira na mga Pilipina dito. Ayan. Mostly po talaga dito sa mga shop ay mga nagtitinda is mga lalaki. Ang mga babae pong mga asawa ay nasa bahay lang para po mag-alaga sa pamilya. Tapos yung mga asawa na lalaki, sila po ang nag-provide ng mga pangangailangan sa ating pamilya. At uulitin ko po, ang Pakistan po ay mayroon po talagang ibang-ibang status sa buhay. Mayroon pong mga high class. Yun po sila yung mga mayayaman. For example, mga businessman dito. Tapos, mayroon din po mga politician, mga actress, mga actor, mga super yaman na mga tao na namumuhay dito sa Pakistan. Kaya iba din yung mga lugar nila kung saan sila namumuhay. Tapos, mayroon din po mga middle class. Ang mga middle class lang po, ayun pong may mga savings na para sa emergency at mayroong mga nakapamuhay din ng parang maayos. Ayan, ganyan po ang mga middle class. Pero hindi po sila yung sobrang yaman na pwedeng mag-travel anytime. Tapos, meron din po mga low class family. Diyan na po nakabilong yung mga um, yun bang mga minimum wage na mga sahod dito sa Pakistan mga sisi. Nakabilong po sila sa low class family. Tapos meron po talagang mga poor. Yung mga poor po ay yun po mga tao na pamilya na naglilimos, nakatira sa mga tent, pero kunti lang po talaga yan mga sisi. Kasi mga tao dito ay mga masisipag din naman, nakatira sa mga villages, ganun ba? At yung mga farmer po ay hindi po sila matatawag na mahihirap. Kasi mostly po sa mga farmer ay mga business family po. Marami po silang mga pera, mga sisi. Yung lalo-lalo na mga farmer. Kasi ang mga gulay dito, mga prutas at mga hayop ay may kamahalan din yun. Lalo ng mga kambing, mga manok, mahal ang kilo ngayon mga sisi. Lalo na next month, ang mahal-mahal na. So, dito po sa Pakistan ay para lang din po sa atin na kagaya ko ay nakatira ako sa Cebu at ang mga lugar-lugar ay para ding mga ganito. O, di ba? Ganyan lang po talaga ang buhay mga sisi. Kahit saang country tayo, ay namumuhay tayo kung saan tayo mapadpad ng ating mga tadhana mga sisi. Kung paano tayo mag-survive sa buhay, tayo na naman ang pumipili sa ganyan mga sisi. Kaya yun nga mga sisi ay naresitahan ako ng doktor ng drops. 600 po yung drops ay kailangan kong gamitin ng 3 times a day kasi kumakati kasi yung mata ko mga sisi. At yun nabili namin ni Mr. 600 rupees po ay nasa 100 plus peso lang po sa atin. Kaya hindi masyadong mabigat. At ngayon nga umuwi na kami ni Mr. kasi medyo nasa 3 PM na po. Ayan. So maraming salamat sa inyo mga sisi. Allah Hafiz.